Anong ginagawa mo? Hindi ba dapat manatili ka sa lalaking nangangalang Elijah? Tanong ni Dustin sa sirena na may pagtataka sa mukha. Ayoko siyang makasama. Wala siyang ginagawa kundi asarin ako. Kahit ilang beses kong sabihin na kaibigan ko lang ang tingin ko sa kanya. Hindi siya susuko. Well, nabusog na ako, sabi ng sirena habang nakasunod ng malapitan. Wala sa akin iyon. Sa inyong dalawa yan, sabi ni Dustin. Kagat ang labi. Wala akong pakialam. Pumayag ka na manatili ako sa tabi mo. At narito, naisip ko na ikaw ay isang tao sa iyong mga salita. Patuloy ng sirena habang sinusubukang makipagsabayan kay Dustin. Sige, kung ganoon. Kung pipilitin mo. Napabuntong hininga si Dustin. Mahina lang akong babae. Kaya responsibilidad mo akong alagaan. Sa sobrang tuwa ay inilabas niya ang kanyang dila para asarin siya. Di nagtagal pagkatapos umalis ni Dustin at ng sirena. Inalis ni Elijah ang mga ilusyon. Hinanap niya kung saan-saan. Ngunit wala siyang makitang bakas ng dalawa na kakaalis lang. Wait and see na lang. Isinusumpa ko na paparusahan kita. Ikaw na mahina. May lakas pa ng loob ang asong iyon na kumampi sa mahinang iyon. Balang araw, magiging akin ka at gagawing impyerno ang buhay mo. Bamaha sa puso niya ang selos at galit. Tanging si Dustin lang ang makakapagpawi ng uhaw sa dugo. Sa oras na iyon, ginalugad ni Dustin ang maze kasama ang sirena. Ang kalituhan ay umabot sa abot ng mata. Ang lugar ay puno ng iba't ibang lugar tulad ng mga palasyo, bahay, patio, kalye, tindahan at mga parisukat. Bukod dito, puno ito ng mga ilusyon. Ngunit ang mga ilusyong ito ay hindi na maaaring magdulot ng banta kay Dustin. Mga ad ng pop future. Sa halip, magagamit na niya ang mga ito laban sa kanyang kaaway. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na umuusad. Hindi alintana ang anumang nadatnan nila. Unti-unti, nagsimula silang tumakbo sa parami ng mga nilalang. Tulad ni Dustin. Galing din sila sa labas ng mundo. Ang mga nilalang na ito ay mula sa makapangyarihang puwersa na pinayagang makapasok sa Land of Outlaw. Halos bawat isa sa kanila ay naghahanap ng illusionary token. Habang nanatili sila roon, parami ang mga token na ipinahayag. Kasabay nito, ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa dahil sa mga token. Kung minsan ay magdudulot pa ito ng panloob na salungatan sa mga nasabing puwersa. Hinanap ang mga token dahil sa dalawang dahilan. Una, kapag nakakuha ng isa ng 3 illusionary token at na-activate ang mga ito, makakalabas sila sa masamang maze. Pangalawa, ang lalakas na pakiramdam ng isang tao ay kapag naisa-aktibo nila ang mga token na ito. Dahil alam ang kapangyarihang taglay ng mga token na ito. Lahat ay handang labanan ang sinumang humahadlang sa kanilang pagkuha nito. Ang illusionary token ay ang pinakakapaki-pakinabang na kayamanan sa maze na ito. Sa paghahanap ng kapangyarihan, nais ng bawat nilalang na makakuha ng maraming mga token na maaari nilang makuha. Halos sino man ang nakinabang sa pagtaas ng kanilang espiritual na kahulugan. Ngunit wala nang higit pa sa mga banal na Diyos. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas mahirap na pagbutihin ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sa makatuwid, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa isang banal na Diyos upang madaling mapabuti ang kanyang espiritual na kahulugan ng ilang beses. Nais ng lahat na mag-cash in dito. Sa daan, nakilala ni Dustin ang maraming nilalang na naghahanap ng illusionary token. At marami pang iba na nakikipaglaban para dito. Maraming mga nilalang na nakakolekta ng 3 illusionary token ay agad na umalis sa maze pagkatapos nilang i-activate ang mga ito. Dahil puno ng ilusyon ang maze, delikado para sa medyo mahinang nilalang na manatili rito. Marami ng nilalang ang nawala ng buhay sa loob. Maraming boses ang maririnig na umaalingaw-ngaw sa buong maze, habang ang ilan ay nakarinig ng mga hiyawan ng kagalakan. Ang iba naman ay nakarinig ng paghihirap at pagkatalo. Kung nakakita si Dustin ng isang illusionary token sa daan, hindi siya magdadalawang isip na hampasin ang sinumang maglakas loob na lumaban sa kanya.
Kumpiyansa siya na walang sino man sa maze ang makakatalo sa kanya maliban sa mga tunay na premium grade divine gods. Ilang araw lang ang lumipas at nakakolekta na siya ng 20 illusionary token. Dinala ni Dustin ang sirena sa isang malayong lugar. Maglilinang ako sa pag-iisa para sa isang yugto ng panahon. Sabi niya sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-focus sa kanyang paglilinang. Bago simulan ang kanyang paglilinang, inutusan niya ang mga tunay na banal na Diyos na kanyang inalipin na bantayan siya. Pagkatapos nito, kumuha siya ng 20 illusionary token at nagsimulang maunawaan ang batas ng ilusyon na matatagpuan sa loob nila. I wonder what stage 1 can reach after I done cultivating the 20 tokens. Mga ad ng Pub Future. Ang Major Achievement Stage o maging ang Perfection Stage. Napuno ng pananabik at pag-asa ang isip ni Dustin. Lumutang sa kanyang harapan ang 20 illusionary token, na nakasalansan sa isang maayos na hanay. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay tumagos sa mga token upang maunawaan niya ang batas ng ilusyon sa mga ito. Di nagtagal, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay nagsimulang tumaas. Sa kanyang soul sea. Ang gininto ang globo ng espiritual na kahulugan ay umiikot habang patuloy itong kumukuha ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa at batas ng ilusyon mula sa mga token. Nag-uma pa ang mga ilusyon kay Dustin. Nagsimulang lumitaw ang iba't ibang imahe sa itaas ng kanyang ulo, na agad na nagbabago sa isa pa sa sandaling ito ay lumitaw. Ang hindi nasisiyahang gulo ng mga larawan ay dahan-daang naging mga puyo ng tubig na parang umaalingaw-ngaw na alon ng bukas na dagat. Ang globo ng espiritual na kahulugan ay dahan-daang lumaki. Nakagawa si Dustin ng pag-unlad kapwa sa kanyang espiritual na kahulugan at sa batas ng ilusyon. Whoosh! 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 Bigla-bigla na lang. Ang mga bahid ng maliwanag na liwanag ay lumabas sa soul sea ng Dustin. Ang liwanag ay bumuo ng nakasisilaw na mga singsing na ginawa mula sa espiritual na kahulugan na nagpapaliwanag sa buong espasyo. Parami ng parami ang mga ilusyon na dumating kay Dustin. Pumasok sila sa kanyang soul sea at nauwi sa pagkasipsip ng Golden Sphere. Bagamat nalulula, pinilit ni Dustin ang sarili na harapin ang maraming ilusyon. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang pagbabago na pakiramdam na lumalabas mula sa ulo ni Dustin ay naging mas malakas sa bawat segundo. Naglabas siya ng mga magaan na singsing ng mga kahulugan na bumabalot sa kanyang katawan. Samantala, ang gininto ang globo sa loob niya ay bumulaga at ang densidad nito ay lumaki ng 10 ulit. Ang mga rune ng batas ng ilusyon ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw nito habang patuloy itong sumisipsip ng higit pang mga ilusyon. Sa ika-5 araw, biglang nagising si Dustin. Malabo ang kanyang mga mata, na may ulap ng mga ilusyon. Mayroon na siyang kapangyarihang bitag ang isang mahinang banal na Diyos sa isang walang katapusang ilusyon sa pamamagitan lamang ng pakikipag-eye contact. Akala ko 20 illusionary token ang makakatulong sa akin kahit maabot lang ang major achievement stage ng batas ng ilusyon. Pero kakapasok ko lang pala sa intermediate stage. Dahil ba kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas mahirap na linangin ang orihinal na magulong batas ng ilusyon. Siguro, napaisip si Dustin at ngumiti ng mapait. Kailangan kong makahanap ng higit pang mga illusionary token. Bulong ni Dustin sa sarili habang tumatayo. Alam niya na ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang makita ang kanyang kapangyarihan. Maaaring wala siyang ganoong pagkakataon sa hinaharap. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay kasama ang sirena. Makalipas ang isang araw, biglang huminto si Dustin sa kanyang kinatatayuan. Wilfred. Nagulat at natuwa si Dustin. Sa tulong ng kanyang iniisip na kahulugan. Nahanap ni Dustin ang kinaroroonan ni Wilfred. Mukhang may problema si Wilfred. Habang lalakad na sana siya palapit kay Wilfred. Nakataas ang kilay niya. Ang malakas na aura ng demonyo ay bumalot sa isang parisukat sa di kalayuan. Sa loob ng parisukat ay isang kaibigan ng mga masters ng lahi ng hayop. Ang isa sa kanila ay napilitang umatras sa isang sulok ng plaza. Ang kanyang katawan ay tinamaan ng mga hiwa at sugat at halos puno ng dugo. Galit siyang tumingin sa iba pang mga masters ng beast race na papalapit sa kanya.
Ang malubhang na sugatan na Panginoon ng lahi ng hayop ay ang alipin ni Dustin. Si Wilfred. Napakalayo mo na. Sinubukan mo pang nakawin ang mga token ko kahit alam mong pinaghirapan kong makuha iyon. Paano mo nagawa si Lawrence? Paano mo nagawa sa akin ito? Ako ay iyong sariling uri. Sigaw ni Wilfred habang nag-aapoy ang mga mata sa galit. Haha, tumigil ka na sa pagbibiro. Wilfred, tanungin kita, sino sa lupa ang iyong alipin? Ang mahinang iyon ay pumatay ng napakaraming tunay na banal na mga Diyos ng ating lahi. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng kanilang dugo. Ngayong ikaw na ang kanyang amo. Dapat mong bayaran ang kanyang utang. Isang master ng beast race ang lumapit kay Wilfred na may malupit na ngiti. Ito ay walang iba kundi si Lawrence. Sa sandaling iyon, mayroong daan-daang mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa parisukat. Kabilang sa kanila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng damit na ang balat ay natatakpan ng berdeng kaliskis na kasing laki ng palad. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mukhang napakamayabang at walang pakialam. Siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Tinawag niya ang pangalang Duke. Nakilala siya ni Dustin noon. Sir, I think it is pretty obvious that Wilfred has turned his back against us. What a two-faced rat. Kung hindi, bakit magbubuhat ng kamay ang kanyang alipin sa ating uri? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa tingin ko, dapat muna nating arestuhin si Wilfred. At pagkatapos ay pahirapan siya ng husto. Dapat nating sabihin ang totoo at ang pagpapahirap ay magiging isang magandang paraan para gawin iyon. Sabi ni Lawrence kay Duke. I have already found that something was wrong with the slave. So, okay. Hulihin muna natin siya. Tumango si Duke bilang pagsang-ayon. Haha, Wilfred. Binigay na ni Lord Duke ang kanyang utos. Walang silbi ang lumaban kaya ipinapayo ko sa iyo na tumigil ka na. Ani Weber, si Lawrence at Weber, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay lumapit kay Wilfred. Don't talk nonsense. Nagsabuatan kayong dalawa na ay set up ako. Aminin mo, Lord Duke. Nagsasabi ako ng totoo. Please wag kang magpapaloko sa kanila. Mga ad ng pub future. Napaungol si Wilfred sa pagkadismaya. Gayunpaman, hindi na lang siya pinansin ni Duke. Haha, Wilfred, walang maniniwala sa'yo. Mas mabuting sumuko ka na. Sinarado ni Lawrence, Weber at iba pang mga masters ng beast race si Wilfred. Handang atakihin siya. Nagiging desperado na si Wilfred. Imposible para sa akin na talunin ang napakaraming master ng mag-isa. Naisip niya sa kawalan ng pag-asa. Tapos, bigla siyang nanginig. Baka sa mukha niya ang pagtataka at tuwa. Nakatanggap lang siya ng mensahe mula kay Dustin. Master, nandito ka na sa wakas. Kung makalipas ka ng 1 minuto, baka hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makita kang muli. Si Wilfred ay sabik na nakipag-usap pabalik kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Haha! Huwag kang mag-alala masyado. Magiging maayos ka, sisiguraduhin ko. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa loob ng soul ni Wilfred. Master, dapat alam mo na hindi maganda ang sitwasyon dito. Nandito si Duke, kasama ang daan-daang tunay na Divine God. Kahit magtulungan tayo, wala pa rin tayong pagkakataon laban sa kanilang lahat. Sabi ni Wilfred na may gulat sa boses. Hindi na mahalaga. Tandaan mo lang, kapag sinabi kong tumakbo ka lang ng mabilis hanggat kaya mo at huwag lumingon sa likod. Sabi ni Dustin sa confident na tono. Okay master, maghihintay ako sa utos mo. Nabawi ni Wilfred ang kanyang kalmado nang bumalik ang kanyang tiwala sa kanyang amo. Bilang alipin ni Dustin, sumamba at nagtiwala siya kay Dustin. Siya ay susunod sa kanyang mga utos at hindi kailanman magdududa sa kanyang mga salita. Ano ba, seryoso? Paano kang umingiti sa ganitong sitwasyon? Wilfred, nawala ka na ba sa isip mo? Hindi makapaniwala si Weber nang mapansin niya ang ngiti sa mukha ni Wilfred. Haha, Weber, Lawrence, kinulit mo ako at gusto mo akong patayin. Ngayon, bantayan mo ako, hindi kita bibitawan.
Sabi ni Wilfred sa dalawang master ng Beast Race sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. And Duke, you old bastard. Palagi mong pinapaboren sina Weber at Lawrence. At pumanig ka sa kanila. Humanda ka para mamatay ka sa miserableng kamatayan. Sinumpa ni Wilfred si Duke. How dare you speak to me like this? Mga ad ng pop future. Sa paraan ng pagsasalita mo. Madaling mag-conclude na talagang pinagtaksilan mo kami. Ibagsak mo ang taksil na ito. Ngayon na, galit na sigaw ni Duke. Wilfred, sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Nililigawan mo si kamatayan. Tanga, ngumisi si Lawrence at dumura sa direksyon ni Wilfred. Pagkatapos, siya, si Weber at iba pang mga masters ng Beast Race ay naglunsad ng mga pag-atake kay Wilfred. Lahat sila ay tunay na medium grade na mga Diyos na Diyos. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga ilusyon sa malapit ay nagsimulang umikot ng marahas. Sila ay dumagsa patungo sa parisukat at bumuo ng napakalaking buhawi, na dumarating sa tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang tunay na preliminary grade na mga Diyos na Diyos ay hindi makalaban sa pagsalakay ng hindi mabilang na mga ilusyon. Sabay-sabay na sumabog ang ulo nila. Sa loob ng ilang segundo, 12 ng mga katawan na walang ulo ang bumagsak sa lugar habang ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay nawasak. Tungkol naman sa mga alipin, lahat sila ay napatay sa isang iglap. Dahil dito, nagkalat ang mga sirang paa at dugo kung saan-saan. Ang tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos ay humihiyaw sa sakit. Galit silang sumigaw at naglunsad pa ng mga pag-atake ng walang patutunguhan na parang nakikipaglaban sa malalakas na kalaban. Walang kabuluhan ang lahat dahil lahat sila ay nakulong sa mga ilusyon. Si Duke lang ang nakakalaban sa mga pag-atake ng mga ilusyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Ang pinakamalakas sa mga tao sa plaza. Ang kanyang enerhiya na enerhiya ng kaluluwa at mas mababa ang pakiramdam ay mas malakas kumpara sa iba sa plaza. Kung mas mataas ang cultivation base, mas malaki ang agwat sa pagitan ng mga cultivator. Ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay malayong mas malakas kaysa sa isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Sa bagay na ito, para itong daga at elepante. Sa makatuwid, kahit na ang mga ilusyon na iyon ay nalilito sa kanya. Hindi sila maaaring saktan kahit kaunti. Ano ang lahat ng ito? Ano ang nangyayari sa kanila? Natarante si Duke at walang ideya kung ano ang nangyayari. Wilfred, tumakbo ka. Tumakbo ka na. Sinabi ni Dustin kay Wilfred sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan sa ikalawang pagpapakawala niya ng batas ng ilusyon. Buong lakas na tumakbo si Wilfred papunta sa direksyon ni Dustin. Teka. Si Wilfred ba ang nasa likod ng lahat ng ito? May mali talaga. Nararamdaman ko. Hoy! Wala kang pupuntahan. Sigaw ni Duke habang pinapansin si Wilfred. Tatakbo na sana. Biglang naglabas si Duke ng malakas na aura ng demonyo. At lumabas sa kanyang katawan ang mga demonyong rune. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay Wilfred mula sa malayo. Sa isang iglap, isang malaking madilim na anino ang tumakip sa isang malaking lugar sa paligid ng Duke. Napuno ng takot ang lugar. Nagsimulang manginig ang paligid niya para bang may naganap na lindol. Ang isang malaking lugar ng espasyo ay baluktot. At maraming ilusyon ang nagsimulang umikot at masira. Nadama ni Dustin ang lahat ng ito sa kanyang paglalarawan na kahulugan at walang pagpipilian kundi aminin na si Duke ay napakalakas. Boom! 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 Sa isang iglap, ang malaking kamay ni Duke ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Wilfred. Na nagpanginig sa kalawakan hanggang sa ito ay nawasak. Maging ang mga ilusyon sa loob ng espasyo ay sunod-sunod na sumabog. Ang kamay ni Duke na natatakpan ng makapal na layer ng berdeng kaliskis ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo. 10,000 mga anino ang sumambulat sa kanyang kamay. Na naghahalo ayon sa ilang mga patakaran upang lumikha ng libo-libong mga ipinagbabawal na enchantment ng demonyo. Tagaktak ang pawis sa noo ni Wilfred habang siya ay nanlamig at hindi makagalaw. Nang malapit na siyang sakupin ni Duke, agad na pinakawalan ni Dustin ang batas ng ilusyon.
Hindi mabilang na mga ilusyon ang nagtipon at nabuo ang libo-libong vortex. Mabilis na umikot ang bawat puyo ng tubig. Sumugod para lumunin ang kamay ni Duque. Boom! 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 Marahas na panginginig ang bomb alot sa kawalan. Ang lahat ng uri ng mga ilusyon ay patuloy na lumilitaw at nawala. Habang ang kamay ni Duque ay naglalabas ng napakalaking lakas ng demonyo. Parehong natigil sa pagkapatas sina Dustin at Duque. Tumakbo ka na, sigaw ni Dustin kay Wilfred. Noon lang napagtanto ni Wilfred na sa wakas ay malaya na siyang makagalaw. Walang pinalampas na isang beat. Inactivate niya ang kanyang bodily movement skill at mabilis na tumakbo patungo sa Dustin. Sa isang kisap mata ay sumulpot siya sa tabi ni Dustin. Haha, matandang bastard. Sa ibang oras na tayo. With that, winuwagayway ni Dustin ang kanyang kamay at ipinulupot ang manggas kay Wilfred at sa sirena. Agad na nawala ang tatlo sa malayo. Walang matatakbuhan. Agad silang sinundan ng galit na Duque. Gayunpaman, ang maze ay parang tahanan ni Dustin. Sa pamamagitan ng mga ilusyon na sumasaklaw sa kanya. Hindi nagtagal ay nawala sa kanya si Duque. May mali. Wala sa mga ito ang may katuturan. Ang aliping iyon ay isa lamang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Ang kanyang espiritual na kahulugan ay napakalakas. Kaya niyang gamitin ang mga ilusyon para sa kanyang kalamangan. Naghalo ang galit at pagkalito sa loob ni Duque. Humph! Naglakas loob ang alipin na guluhin ako. Dead meat siya. Gumapang ang nakamamatay na ekspresyon sa mukha ni Duque habang nakatingin sa direksyon kung saan nakatakas si Dustin. Sa pagkawala ni Dustin, ang lahat ng mga vortex ng mga ilusyon sa parisukat ay ganap na naglaho. Ang lahat ng tunay na katamtamang antas ng mga banal na Diyos kalaunan ay bumalik sa kanilang katinoan. Anong nangyari, sir? Bakit ang daming lalaki ang nawala sa atin? Si Wilfred ba ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay? Hindi ko akalain na kaya niyang gawin iyon. Ang lahat ng tunay na katamtamang antas ng mga banal na Diyos ay dumagsa patungo kay Duque na may mga nagtatanong na takot. Hindi si Wilfred iyon. Tumalsik si Duque. Alam ko, hindi ganoon kalakas si Wilfred. Agad namang pumayag si Lawrence. Anong nangyari noon? Inatake ba tayo ng maze? Maingat na tanong ni Weber kay Duque. Alipin iyon ni Wilfred. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Mapait na idiniin ni Duque ang bawat pantig. Sa sandaling binanggit niya si Dustin. Nag-alab ang galit sa mga mata niya. Ang lahat ng tunay na katamtamang antas ng mga banal na Diyos sa paligid niya ay nanginginig sa takot sa kanyang ekspresyon. Ano ang sinabi mo? Nang marinig nila ang paliwanag ni Duque. Ang lahat ng iba pang miyembro ng lahi ng hayop ay ganap na natulala. Mga ad ng pop future. Ginawa ng alipin ni Wilfred ang lahat ng ito. Paano pa kaya iyon? Halos lahat ng mga Panginoon ng lahi ng hayop ay sumabog sa mga hinihingi at tanong ng sabay-sabay. Ang aliping iyon ay isa lamang ordinaryong preliminary grade Divine God. Paano niya nagawang saktan ang ating mga tauhan? Walang sino man sa kanila ang makapaniwala doon. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sayo? Pinandilatan ni Duque ang mga master. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, ang ibang mga masters ng Beast Race ay huminahon mula sa kanilang pagkagulat. Walang dahilan si Lord Duque para gumawa ng kasinungalingan. Naisip nila sa kanilang sarili. Ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay maaaring gawin ito. Ito ay hindi kapani-paniwala. May kaina-hinala. That doesn't make any sense. Paano nagawang ilabas ng isang mahina ang mga tauhan natin? Ang lahat ng mga masters ng Beast Race ay nag-iisip ng kanilang mga utak sa pagtatangkang malaman kung paano pinabagsak ni Dustin ang kanilang mga kasama. Biglang may nangyari kay Weber. Sir, pinaghihinalaan ko na ang aliping iyon ay nakakuha ng napakataas na uri ng magic treasure sa maze na ito. Pag-isipan mo, nasa Land of Outlaw kami. Ito ay puno ng parehong panganib at pagkakataon. Ang mga ilusyon ay makikita sa lahat ng dako. Malaki ang posibilidad na ang kanilang high-grade magic treasure na nakita sa mga ilusyon ay matatagpuan dito.
Ang aliping iyon ay mapalad na makuha ang kanyang mga kamay sa isa sa kanila. Kung isasaalang-alang natin iyon, maipapaliwanag nito kung bakit kaya niyang kontrolin ang mga ilusyon ng maze. Lumapit si Weber kay Duque at bumulong sa tenga nito. Ano? Nanginginig si Duque habang kumikislap ang mga mata sa excitement. Sa ngayon, pakilyusan ang lahat ng ating mga tauhan upang subaybayan ang aliping iyon. Kailangan natin siyang mahanap. Ang katakawan ay nagliwanag sa mga mata ni Duque. Dahil ang kayamanan ni Dustin ay posibleng magkaroon ng isang tao ang mga ilusyon sa maze. Ito ay dapat na isang bihirang at makapangyarihang magic treasure. Dapat kong makuha ang aking mga kamay dito. Si Duque ay napuno ng kasakiman. Dahil isa siyang tunay na premium grade divine god. Napakahirap para sa kanya na mabilis na maabot ang mas mataas na vital energy realm. Kung nagpupursed siya sa paglilinang ng matagal, mahabang panahon, maaari siyang gumawa ng kaunting pag-unlad sa kanyang paglilinang. Sa kabilang banda, maaari rin siyang gumamit ng ilang magic treasure upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Biglang sumagi sa isip niya na hindi siya nasaktan ni Dustin sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga ilusyon sa maze. Kung si Dustin ay nilagyan ng isang mataas na uri ng magic treasure, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Kaya naman, kumbinsido si Duque na ang magic treasure na nakuha ni Dustin ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Marahil ay magagawa pa niyang patayin ang iba pang tunay na premium grade na mga banal na Diyos gamit ang mahiwagang kayamanan na iyon. Samantala, malayo na si Dustin sa mga masters ng Beast Race. Hindi tumigil si Dustin hanggat hindi niya natitiyak na hindi na siya mahahanap ni Duque. Nakakatakot talaga siya. Hindi nakakagulat na siya ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kahit na naapektuhan siya ng mga ilusyon, makapangyarihan pa rin siya. Kung nasa labas kami ng maze na ito, hindi ko na kayang makipag-away. Kahit gaano kakatatag, laging may mas malakas. Dapat kong patuloy na pagbutihin ang aking karunungan sa batas ng ilusyon. At least, kailangan kong pumasok sa major achievement stage. Nagpa siya si Dustin. Mga ad ng Pop Future. Nanginginig pa rin ang takot sa kanyang mga ugat nang maalala niyang inatake siya ni Duque. Master, salamat at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, namatay na ako, sabi ni Wilfred kay Dustin. Dahil pinaghihinalaan ka ng mga miyembro ng lahi ng hayop, hindi mo na kailangan pang bumalik sa kanila. Mula ngayon, mananatili ka sa akin. Nagpa siya si Dustin. Fine by me. I'm willing to follow and work for you forever. Agad namang sumagot si Wilfred. Siya rin ay alipin mo. Nabigla ang sirena. Ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay may napakaraming tunay na medium grade na banal na Diyos sa kanyang panukala. Higit pa rito, nagpapakita sila ng malaking paggalang sa kanya at itinuturing siyang kanilang Panginoon. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hinding-hindi ako maniniwala. Naisip niya sa sarili. Wilfred, sinabi mo na mayroon kang 12 ng illusionary token. Totoo ba iyon? Biglang tanong ni Dustin. Oo naman. Guro, halos nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nakatanggap ako ng 26 na illusionary token sa kabuuan. Nandito na sila, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Mahigit 20 token ang lumipad palabas at lumutang sa harap ni Dustin. Kamangha-manghang. Parehong hindi napigilan ni Dustin at ng sirena ang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Paano mo nakuha ang napakaraming token? Hindi makapaniwalang bulong ni Dustin. Ahem. Master, sa totoo lang, ito ang mga token ni Ferdinand at hiniling niya sa akin na panatilihin ang mga ito pansamantala. Kamakailan, si Ferdinand at ang kanyang mga tauhan ay naghahanap ng mga illusionary token sa lahat ng dako. At kapag nag-cross ang landas nila sa mga tao mula sa ibang puwersa na may mga token, kukunin nila ang mga ito. Nung mga oras na yon, tumanggap ako ng utos sa kanya. Nakatagpo kami ng isang pulutong ng mga tao na mula sa isang ipinagbabawal na lugar na tinatawag na Desolate River. Nagnakaw si Ferdinand ng mahigit 20 illusionary token mula sa kanila gamit ang ilang mga trick. Bago niya mailagay ang mga token,
Isang master ng Desolate River ang tumitig sa kanya at nauwi sila sa matinding labanan. Nung mga oras na yon, tumabi ako sa kanya kaya inabot niya sa akin ang mga token at nag-utos na hintayin kung matapos ang laban nila sa malapit na lugar. Iyon ay kung paano ko nakuha ang mga token na iyon. Magalang na paliwanag ni Wilfred. Alam ng lahat na ang pinuno ng lahi ng hayop ay nagpadala ng 2 tunay na premium grade na Divine God sa Land of Outlaw. Ang isa ay si Duque at ang isa ay si Ferdinand. Nakilala din ni Dustin si Ferdinand dati. Anong nangyari pagkatapos? Curious na tanong ni Dustin. Kinuha ko ang mga token at tumakbo nang hindi naghihintay. I bet hinahanap niya ako ngayon. Pag-amin ni Wilfred. Haha, magaling. Pinuri ni Dustin at iniligpit ang lahat ng token ni Wilfred gamit ang kanyang kamay. Master, kailan tayo aalis sa maze na ito? Tanong ni Wilfred. Hanggat ang isa ay mangolekta ng 3 illusionary token. Makakaalis sila rito sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng mga token. Mayroon kaming mahigit 20 token. Pwede tayong umalis anytime. Naisip niya sa sarili. Ang maze na ito ay isang mapanganib na lugar para sa iba. Ngunit ito ay isang magandang lugar para sa akin. Magpapalipas ako ng ilang oras sa paglilinaw dito. Baka mas marami akong pagkakataon. Napangiti ng husto si Dustin. Ipinaalam ni Dustin kay Wilfred at sa Sirena. Dahil nakakuha si Dustin ng 2 sa illusionary token. Siya ay sabik na linangin at maunawaan ang higit sa batas ng ilusyon sa kanila. Sige po Master. Magbabantay ako. Tumango si Wilfred. Alam ng Sirena na si Dustin ang maglilinang para mas matutunan niya ang mga token. Sa puntong ito, nag-teleport si Dustin sa mahigit 20 tunay na banal na Diyos at inutusan silang bantayan din siya. Kabilang sa mga tunay na Divine God na iyon. Ang ilan ay mula sa lahi ng hayop, habang ang iba sa kanila ay mula sa Novel Court. Nag-aaway sila dahil sa illusionary token sa isang lugar sa maze nang bumangga sa kanila ni Dustin. Siyempre kinuha ni Dustin ang mga token at pagkatapos ay ginawang sarili niyang mga alipin pagkatapos noon. Aba, Master, napakarami nila. Well, kung gayon, babantayan ka naming lahat habang nagliligawan ka. Si Wilfred ay parehong nagulat at natuwa nang itinoon niya ang kanyang mga mata sa mga tunay na banal na Diyos. Nang magkaayos na ang lahat, sinimulan ni Dustin ang kanyang paglilinang. Inilabas niya ang mga illusionary token at pinananatiling nakataas ang mga ito sa harap niya. Umupo siya ng naka-cross legs at nagsimulang magnilay. Makalipas ang 6 na araw, iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata na may nakakunot na mga kilay. Medyo matagal na at hindi pa rin ako nakapasok sa major achievement stage ng Law of Illusion. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Dustin. Kahit na maunawaan ang higit sa lahat ng illusionary token, alam niyang nasa intermediate stage pa rin siya ng batas ng ilusyon. Bagamat mas naunawaan na niya ngayon ang batas ng ilusyon, papasok pa siya sa major achievement stage. Mga ad ng pop future. Ang batas ng ilusyon na ito ay tila mas mahirap na makabisado kumpara sa ibang mga batas. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili habang siya ay lalong nadidismaya. Nakaisip siya ng isang plano at tinawag ang kanyang mga alipin. Tara, alis na tayo. Kailangan pa natin ng token. Sinenyasan niya ang Sirena at ang mga alipin na kumilos. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Dustin sa kanyang paglalakad nang makita niya ang isang grupo ng mga tunay na Divine God mula sa Underworld. Galing sa Underworld yung mga yon. Oh well, 3 lang sa kanila ang tunay na medium grade Divine Gods. Wala dapat problema. Bulong niya sa sarili sabay nguso. Ang kanyang higit kaysa sa pakiramdam ay namalakas sa mga tunay na banal na Diyos mula sa Underworld. Para sa kadahilanang iyon, ang mga tunay na Divine God na iyon mula sa Underworld na malapit ay hindi pa naramdaman ang kanyang presensya. Makinig ka, may grupo ng mga tunay na banal na Diyos sa unahan. Pumunta at dalhin silang lahat sa akin. Bilin ni Dustin sa kanyang mga alipin. Sa sandaling ibinigay niya ang utos. Lahat ng tunay na banal na mga alipin ng Diyos ay sumugod sa mga tao mula sa Underworld. Ang Underworld ay may kasamang 3 tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Samantala,
Si Dustin ay may 8 tunay na medium grade na banal na alipin ng Diyos. Nagkaroon ng medyo malinaw na agwat sa pagitan ng magkabilang partido. Bilang resulta, ang bawat isa sa mga tunay na banal na Diyos mula sa underworld ay madaling nahuli at nasupil. Nang dalhin silang lahat sa Dustin. Ginamit niya ang puppet strings at ginawa itong mga alipin. Nag-ani pa siya ng ilang illusionary token mula sa kanila. Well, madali lang iyon. Haha, ito ay kahanga-hanga. Makakakuha ako ng higit pang mga token at magpapaamo ng mas tunay na banal na mga Diyos. Sa ganoong paraan, marami akong kasama sa kanila na tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa akin sa paghahanap ng aking lugar sa Sea of Chaos. Mukhang natuwa si Dustin sa naisip. Wait lang, Beast City. Pupunta ako para sayo. Mga ad ng Pop Future. Ang pangunahing dahilan kung bakit walang sino man ang nang-ahas na gulo sa lahi ng hayop ay dahil sa isang mahalagang bagay. Tama ba? Ito ay dahil lamang sa mayroon kang isang malaking populasyon ng mga tunay na banal na Diyos. Sige, nakuha ko na. Sa oras na ito, napagpasyahan ni Dustin na kailangan niyang kontrolin ang higit at higit pang mga tunay na banal na Diyos. Gagawa siya ng sarili niyang hukbo. Naisip niya, kung gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Sea of Chaos. Walang alinlangan na isa sila sa mga pangunahing manlalaro niya para magawa iyon. Sa kabila ng kanyang pagtitiwala, lubos pa rin ang kamalayan ni Dustin na ang dahilan kung bakit madali niyang masupol ang mga tunay na banal na Diyos na iyon ay dahil sa katotohanan na sila ay nasa maze. Sa sitwasyong ito, walang sino man ang maaaring maging banta sa kanya. Lalo na kung saktan siya kahit na mag-cross ang landas niya sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Gayunpaman, hindi ito magiging totoo kung sila ay nasa labas ng mundo, kung saan halos imposible para sa kanya na talunin at kontrolin ang napakaraming tunay na banal na mga Diyos. Ang maze na ito, sa makatuwid, ay ang pinaka-kanais-nais na setting para sa Dustin upang isagawa ang kanyang mga plano. Hindi lamang siya makakakuha ng mas makapangyarihang mga alipin. Ngunit maaari rin niyang pagbutihin ang kanyang karunungan sa batas ng ilusyon. Hindi. Layuan mo kami, mga bastos. Habang si Dustin at ang sirena ay nagpunta upang higit pang galugarin ang kalituhan. Ang mga pakiusap na nagmumula sa malayo ay umabot sa kanilang mga tainga. Teka, naririnig mo ba yon? Mga pinsan ko yon. Ang sirena ay nanginginig. Nababalisa o nasa sabik. Sa wakas nahanap ko na rin sila. Mangyaring tulungan sila. Dustin. Bago ako pumasok sa Land of Outlaw, paulit-ulit akong hiniling ng aking tiyuhin na panatilihin silang ligtas. Kung may mangyari man sa kanila, tiyak na mabubuhay ako sa pagkakasala sa natitirang bahagi ng aking buhay. Seryosong tanong ng sirena kay Dustin. Yan ang mga pinsan mo. Hindi maitago ni Dustin ang pagkagulat. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan, nakita ni Dustin ang isang kawin ng mga tunay na banal na Diyos na nakapalibot sa 2 babae. 1/3. Ang damit na suot ng 2 batang babae ay napunit, na nagpapakita ng kanilang makinis, puti nyebe na balat. Sa puntong ito, 12 ng mga tunay na banal na Diyos ang nakapalibot at nakamasid sa mga nakalantad na walang kapintasang mga katawan na nagsisiksikan sa lupa. Mga sirena talaga sila, bulong ni Dustin. Napag-alaman niyang tugma sa aura ng sirena na nasa tabi niya ang mga aura na pinalalabas nila. Stop this. We have lived in peace for so long. Plus, magkaibigan ang mga founder natin dati. Kung ilalagay mo ang kahit isang daliri sa amin, magsisimula ka ng digmaan sa pagitan ng Heaven Beast Valley at ng Desolate River. Hindi ka ba natatakot sa pagtatangkang itaboy ang kanilang mga mandaragit? Isa sa 2 sirena ang sumigaw ng kanyang argumento. Haha, bakit ang intense mo? Kung kami ay nasa labas ng mundo, walang paraan na tretuhin ka namin ng ganito. Sa kasamaang palad para sa iyo. Kaming lahat ay nandito sa Land of Outlaw. Kung ano ang nangyayari dito, nananatili dito. Walang silbi ang paglaban. Pagkatapos ng lahat, walang darating upang iligtas ka. Magiging maayos ka hanggat kasama mo ito. Kung hindi, dahan-dahan naming pahihirapan kayong dalawa.
Sabi ng isang medyo may edad na lalaking nakadilaw habang humahakbang papalapit. Manamham. Mermaids do deserve their reputation. Matagal ko nang pinangarap na makatagpo ng isang sirena. Sinong mag-aakala na makakasama ko sila ngayon? Nagningning ang kanyang mga mapang asar na mata habang papalapit siya ng papalapit sa mga sirena. Siya ay isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Habang ang mga sirena na kanilang banihag ay parehong tunay na preliminary grade na mga banal na Diyos. Dahil inilabas niya ang kanyang aura. Hindi makagalaw ang mga babae kahit isang pulgada. Lumayo ka. Iwan mo kami. Ang mga babae ay galit na galit at desperado. Nang malapit ng hawakan ng hamak na banal na Diyos ang isa sa mga sirena. Ang mga ilusyon sa malapit ay lumundag na parang alon at naging marahas. Ang lahat ng mga ilusyon ay dumagsa sa mga tunay na banal na Diyos ng Desolate River at bumagsak sa kanilang soul sea. Parg! Kaagad! Ang mga tunay na banal na Diyos na ito ay humawak sa kanilang mga ulo at hinayla ang kanilang buhok habang sila ay sumisigaw sa sakit. Lahat ng uri ng kakilakilabot na ilusyon na hindi nila maalis ay bumaha sa kanila. Mga ad ng pop future. Bagaman hindi pa siya nakapasok sa Major Achievement Street. Sa tulong ng mga ilusyon sa maze, nagawang gampanan ni Dustin ang mga tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos para sa mga tanga. Kabilang sa mga nilalang mula sa Desolate River. Hindi bababa sa apat sa kanila ay mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Habang ang iba ay mga tunay na preliminary grade na mga Diyos na lahat ay walang problemang talunin ni Dustin. Higit pa rito, dahil walang anumang tunay na premium grade na banal na Diyos na naroroon. Kumpiyansa siya na walang dapat ipag-alala. Sa ilang sandali, pinananatili sila ni Dustin na nakulong sa iba pang ilusyon. Pinanood sila ni Dustin na nagpupumilit na kumawala sa mga ilusyon kahit na wala naman talaga silang magagawa. Nang tuluyan na siyang magsawa, humakbang si Dustin papunta sa kanila at nagsagawa ng puppet strings para maging alipin niya sila. Ah, nandyan ka pala. Sinugod ng sirena sa likod ni Dustin ang mga babae at tinulungan silang bumangon. Sally, ikaw. Hay salamat sa wakas nahanap na rin namin kayo. Napaluha sa tuwa ang dalawang dalaga nang makitang galing sa likuran ni Dustin ang sirena. Niyakap siya ng dalawa at iniiyak ang kanilang mga puso. Samantala, marahan silang inalo ni Sally. Sa isang sandali, ang tatlong nakamamanghang babae ay magkadikit ng walang pakialam sa mundo. Hindi kalayuan sa kanila ay si Dustin na matagumpay na muling nakontrol ang lahat ng tunay na banal na Diyos ng Desolate River. Dahil siya ang naging Panginoon nila. Ang mga tunay na Divine God na iyon ay mapagpakumbabang nakatayo sa likod ni Dustin. Oh, halika nga pala dito. Si Dustin Lin pala. Dapat mong pasalamatan siya sa pagliligtas ng iyong buhay. Sabi ni Sally sa kanyang mga pinsan habang naglalakad siya patungo sa Dustin. Paglapit nila sa kanya, ngumiti ang dalawang babae sa kanya at yumuko. Hindi kami makapagpasalamat sa iyo para sa iyong tulong. Agad na napuno ng ilong ni Dustin ang espesyal na bango nila bilang mga sirena. Bukod sa isinilang na napaka-kaakit-akit at sexy, ang kanilang katawan ay naglalabas ng mahina. Espesyal na halimuyak na sinadya upang mapaibig ang mga lalaking nilalang sa kanila. Huwag mo nang banggitin ngayon. It's not a big deal. Mga ad ng pop future. Mataray na sagot ni Dustin. Yung mga, sir, bakit nakatayo sa likod mo yung mga taga-Desolate River? Please don't tell us that, sir. Are you involved with them? Sir, hindi napigilan ng dalawang babae ang mapasigaw nang makita ang kanilang mga nang-aapi. Hanggang ngayon lang nila napansin na nakatayo sila sa likod ni Dustin. Base sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha, lahat sila ay handang sumagot sa kanilang nag-iisang amo, na walang iba kundi si Dustin mismo. Nang mapagtanto ito, napaatras ang mga sirena ng mamatla ang kanilang mga mukha. Nag-aalala sila na ang binata na nasa harapan nila ay nasa parehong grupo ng mga tunay na banal na Diyos mula sa Desolate River. Girls, you got him wrong. Walang kinalaman si Dustin sa mga scumbag na yan. Ginawa niya lang silang mga alipin. Agad na paliwanag ni Sally sa kanyang mga pinsan na nataranta. Dahil matagal na niyang nakasama si Dustin.
Alam niya kung ano ang ginawa nito sa mga tunay na divine god na iyon. Ha! Sinabi mo lang ba na naging alipin niya lahat ang mga iyon? Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang dalawang babae habang inilipat ang tingin kay Dustin at gulat na nakatingin sa kanya. Bahagyang nahiya si Dustin na tinitigan ng ganito at sinubukang umiwas ng tingin. Bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na yabag papunta sa kanila mula sa malayo. Nandyan ka lang pala. Matangkad at gwapo ang lalaking nangunguna sa grupo at maputi pa ang kutis. Nako, si Elijah at ang iba pa. Sa wakas dumating na ang mga tao natin. Ang tatlong sirena ay nagulat at natuwa nang makita siya at ang kanilang mga kaibigan na tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Gayunpaman, nang malapit nang makilala ni Elijah kung sino ang kasama ng mga babae. Napatigil siya. Teka, ikaw na naman. Bakit ka nandito? Mahina. How dare you keep bother Sally? Damn! Siguradong nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagliliyab sa galit si Elijah nang makita si Dustin. Tanong ni Dustin kay Sally sa flat tone. Tama iyan. Dustin. Huwag kang mag-alala. Dahil nailigtas mo kaming tatlo. Tiyak na hindi ka nila mahihirapan. Sagot ni Sally. Sino ang nakakaalam? Sagot ni Dustin. Siya ay may isang code na hindi kailanman saktan ang iba na hindi ginawa sa kanya ng mali. Pero kung ma-provoke, hindi siya magdadalawang isip na lumaban. Sa maze na ito, nagkaroon ng tiwala si Dustin sa kanyang sarili. Kahit na nakaharap niya ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Maaari siyang tumakas ng hindi nasaktan. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili siyang nerbiyos nang makita niyang papalapit ang mga tao mula sa Heaven Beast Valley. Nakatayo lang siya at nilagay ang mga kamay sa likod niya. 12 ng mga tunay na banal na Diyos mula sa Desolate River ang nakatayo sa likod ng Dustin sa isang mapagpakumbabang paraan. Hey guys! Kanina pa kita hinahanap. Kuya Osbert, nandito ka rin. Ang galing! Tuwang-tuwang tumakbo ang tatlong sirena papunta sa kanilang mga kasama. Mula nang pumasok sila sa maze, silang tatlo ay nahiwalay sa pangunahing puwersa ng Heaven Beast Valley. Nainiwan silang tuklasin ang maraming panganib ng maze ng mag-isa. Kung hindi lang sila nagkita ni Dustin, magkakaproblema silang tatlo. Salamat sa kanya. Muli silang nakasama ng kanilang mga tao. Ang grupo ng Heaven Beast Valley ay sumama sa kanila. Sikat na sikat sa kanila ang tatlong sirena. Ang lahat ay nabigla sa kanilang mahusay na personalidad at magandang hitsura. Kaagad, maraming nilalang ng Heaven Beast Valley ang lumapit sa kanila. Karamihan sa kanila ay mga binatang nilalang. Nalaman agad ni Dustin na gusto ng mga lalaking ito na ituloy ang mga nakakamanghang babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. At hindi na niya nalaman ang lakas ng grupo mula sa Heaven Beast Valley. Kabilang sa mga ito, mayroong isang tunay na premium grade na banal na Diyos, sapat na tunay na medium grade na banal na Diyos, at higit sa 40 tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Ang pangkat na ito ay hindi dapat gawing trifle. Kung mag-cruise ang landas niya sa isang pangkat ng kanilang kalibre sa labas ng mundo. Tataka si Dustin nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iba ang mga bagay sa loob ng maze. Kaya't siya ay nakatayo roon ng mahinahon kasama ang 12 ng mga tunay na banal na Diyos ng Desolate River sa likuran niya. Sino ang binatang ito? Nagtataka ang tunay na premium grade na banal na Diyos ng Heaven Beast Valley nang lumingon siya kay Dustin at sa kanyang mga alipin. Siya ay nagpalabas ng isang malakas, namumuno na presensya. Ang mga taong nakatagpo ng kanyang matalim na titig ay pakiramdam na nakikita niya mismo sa kanilang mga kaluluwa. Agad na naramdaman ni Dustin ang matinding panggigipit sa kanyang mga balikat nang titigan siya ng nasa katanghaliang gulang na banal na Diyos. Mga ad ng pop future. Ang tunay na premium grade na banal na Diyos ay pinag-aralan si Dustin at ang kanyang mga tauhan sa malayo. Ang taong ito ay isa lamang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Siya ay walang iba kundi isang mahina. Pero bakit ang tahimik niya sa harap ko? Bale naman. Bakit siya papasok dito in the first place? Tiyak na nakakatakot siya. Wala pa akong narinig na ganoong kakaibang binata mula sa Desolate River.
Ang isip ng banal na Diyos ay napuno ng mga pag-iisip nang makita niya kung gaano kahusay ang binata. Dahil kasama ni Dustin ang mga tunay na divine gods mula sa Desolate River. Napagkamalan niyang galing siya sa parehong lugar. Tito Osbert, siya na. Ito ang tauna na gumugulo kay Sally. May nervyos pa siyang atakihin ako. Muntik na akong mamatay sa kamay niya. Tio Osbert, hindi natin siya basta-basta mapapaalis. Agad na kumulo ang dugo ni Elijah nang matitigan niya si Dustin. Nagsasabi ba ng totoo ang pamangkin ko? Tanong ng medyo may edad na habang nakatitig kay Dustin. Isang napakalaking enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at sumugod kay Dustin. Nang makita ito ni Dustin mula sa 1 milya ang layo, minanipela niya ang mga ilusyon para harangan ang pag-atake. Lumapit ka dito. Lumuhad ka sa harapan ko at sagutin mo ang tanong ko. Angal ng medyo may edad na. Lumalabas na ang EDC ay tumatakbo sa pamilya. Ngumisi si Dustin. Ano ang sinabi mo? Ang mukha ng tunay na banal na Diyos ay namula sa galit. Elder Osbert, nagsisinungaling si Elijah. Hindi kami ginulo ni Dustin. Iniligtas pa niya kaming tatlo. Kung hindi dahil sa kanya, patay na tayo. Nagsalita ang tatlong sirena. Humakbang sila at tumayo sa harap ni Dustin na sinusubukang protektahan siya. Elijah, paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay laban sa mabuting taong ito? Sabay-sabay silang naghiyawan. Ikaw, maninindigan ka talaga sa ganyang kaina. Tio Osbert, pakipatay mo siya. Si Elias ay nag-aapoy sa paninibugho at puot. He deserves to die since naging masungit siya sa akin. You shut your mouths. Babala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tatlong sirena habang patuloy na nakatitig kay Dustin. Nakapagdesisyon na siya. Mga ad ng pub future. Matanda. Natatakot akong hindi ka sapat para kitilin ang buhay ko. Bawi ni Dustin. Dahil nagpasya na ang tunay na premium grade na banal na Diyos na patayin siya. Wala nang saysay na subukang maging magalang. Brat, dudurugin kita hanggang sa ulap ng pinong alikabok. Ang huling insulto ay nagpagulong-gulong sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa lakas at katayuan niya, walang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Pumunta ka at kunin ang mahinang ito. Utos ng medyo may edad na habang sinenyasan ang kanyang mga tauhan na atakihin si Dustin. Dahil isa siyang makapangyarihang elder sa Heaven Beast Valley. Hindi niya sisirain ang sarili sa pamamagitan ng personal na pakikitungo sa isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Nakita niya ito bilang isang dragon na nakipag-away sa isang langgam lamang. Ang kanyang pagmamataas ay ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagpatay kay Dustin mismo. Kaagad, ilang tunay na preliminary grade na divine god ang lumapit sa binata. Huwag maliitin ang brat na ito. May mga pakulo siya sa ilalim ng manggas. Paalala ni Elijah sa kanyang mga kasama habang inaalala ang mga huling beses na natalo siya ni Dustin. Tumigil ka, hindi ka bagay kay Dustin. Sigaw ng tatlong sirena sa gulat. Hindi naman natakot silang tatlo na masaktan si Dustin. Sa halip, nag-aalala na sila na ang tunay na preliminary grade na mga divine god ng Heaven Beast Valley ay mapahamak kung aatakihin nila siya. Sa kanilang tatlo, alam ni Sally kung gaano kalakas si Dustin dahil matagal na niya itong nakasama. Alam niya na kahit ang mga tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos ay hindi kayang talunin si Dustin. Bukod pa sa mga tunay na preliminary grade na mga banal na Diyos. Haha, fair na. Isa lang siyang ordinaryong preliminary grade divine god. Sa tingin mo ba talaga matatalo tayo sa ganyang kaina? Ang tunay na preliminary grade na mga banal na Diyos na nakapalibot kay Dustin ay sumambulat sa isang matagumpay na tawa. Na para bang ang labanan ay hinarap na. Out of the blue, ang mga kalapit na ilusyon ay naging marahas. Nagtipon sila at bumuo ng malalaking vortex, na umaakay patungo sa mga tao ng Heaven Beast Valley. Maya-maya, umalangaw-ngaw sa buong maze ang mga hiyawan ng sakit. Kahit na ang makapangyarihang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig habang nilalamon siya ng maraming ilusyon. Sa loob lamang ng 1 segundo, ang mga pinuno ng mga tunay na preliminary grade na mga Diyos na nakapaligid kay Dustin ay sumabog sa isang bukal ng dugo at mga laman loob.
Nang makita ang malagim na eksena, lumuhad si Sally sa harap ni Dustin at nakiusap sa kanya. Dustin, tigilan mo na. Hayaan mo na sila. Please. Pagmamakaawa niya habang tumutulo ang luha niya. Tayo. Hinawayway ni Dustin ang manggas para tulungan siyang tumayo. Sumugod din ang dalawa pang sirena at lumuhad kay Dustin. Fine. Ililigtas ko ang buhay nila para sa kapakanan mo. Sinabi niya. Ngunit kukunin ko ang lahat ng kanilang illusionary token. Inis kanya ang lahat mula sa Heaven Beast Valley gamit ang kanyang mga paglalarawan ng kahulugan at alam na mayroon silang malaking bilang ng illusionary token. At sabay kaway ng kamay. Kinuha niya silang lahat. You're dead meat. Mahina ka. Umungol si Elder Osbert. Halatang galit na galit. Pagkatapos, lumingon siya sa tatlong babae mula sa lahi ng sirena. Kayo. Mga aso kayong lahat, nakipagsabuatan kayo sa kalaban at tumalikod sa amin. Kayo ang mga itim na tupa ng lahing sirena. Tatanggalin ko kayong tatlo para sa kapakanan ng sarili ninyong mga tao. Baliw niyang pagmumura, bilang kanyang nag-aapoy, ang mga mata sa galit. Nasira niya ang lahat ng ilusyon na humahadlang sa kanya. Agad siyang lumapit kay Elijah at tinulungan siyang makawala sa mga guni-guni. Si Elijah ay kanyang pamangkin. Natural. Gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya para mapanatiling ligtas siya. Itinago ni Elder Osbert ang kanyang pamangkin sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, tumakbo siya papunta sa Dustin at naglunsad ng isang pag-atake. Matagal na siyang asar ni Dustin. Tanghali ay payback time. Siya ay bumuo ng isang higanting palad na may kulay ng pinakamagandang puting jade. Nagmamadali itong lumapit sa direksyon ni Dustin. Na lumikha ng isang malakas na bugzo ng hangin na sumire sa lahat ng dinadaanan nito. Ang napakalaking lakas na binitawan ng napakalaking kamay ay dumaloy papunta kay Dustin. Kung nahaharap siya sa makapangyarihang welga na ito sa labas ng mundo. Pinili ni Dustin na tumakas. Nasa loob pa rin siya ng maze. Nagtipon si Dustin ng maraming ilusyon at lumikha ng napakalawak na vortex. Na pinipigilan ang higanting kamay na napinsala siya. Nagkaroon ng malakas na banggaan sa pagitan ng dalawang dominanteng puwersa. For just a split second. Huminto ang lahat ito ay isang pagkapatas. Ibaba mo na ang kapirasong iyon. Tito, sumuyo si Elijah sa malayo. Nakatuon ang mga mata niya kay Dustin na may hinanakit at naaagrabyado. Hoy, dahil sabik na sabik kang patayin ako. Ipapakilala muna kita sa iyong nilikha. Ngumisi si Dustin habang sinulyapan si Elijah. Sa sobrang pag-concentrate sa kanyang isip, nagpatawag siya ng isang dosenang vortex na gawa sa ilusyon. Binalot nila si Elijah at sabay na sinalakay. Nanlaki ang mata ni Elijah sa gulat. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tiyo, tulong. Sigaw niya sa takot. Hindi napapansin ni Dustin ang kanyang takot na sigaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At isang lilang espada ang lumipad palabas. Whoosh! Ang flying swordsmanship ay isang kombinasyon ng swordsmanship at spiritual soul attack. Ang kanyang malakas na kaluluwa ay mas mabuti at mas mabuti na ngayon. Kaya naman, ang kapangyarihan ng flying swordsmanship na kanyang pinakawalan ay bumuti din ng malaki. Nahuli ng paparating na espada si Elijah na hindi nakabantay. Gumalaw ito ng hindi kapani-paniwalang mabilis. Kaya naman, wala siyang sapat na oras para iwasan ito. Pakiramdam niya ay na-trance siya dahil sa sobrang bilis ng lahat. Hindi nagtagal. Ang lila na espada ay nakarating kay Elijah. Pinagpira-piraso siya nito. Kaya lang, patay na siya. Damn it, how dare you murder my pamangkin? Hindi kita papakawalan. Natarante si Elder Osbert. Ito na ang huling straw ng lahat ng kalokohang pinagdaanan niya kay Dustin. Haha, anong magagawa mo sa akin? Sa susunod na mag-cross ang landas natin. Kukunin ko rin ang buhay mo. Sa pamamagitan nito, na-activate niya ang reincarnation token at nawala sa manipis na hangin. Hindi maintindihan ni Elder Osbert si Dustin sa kanyang espiritual na kahulugan. Puno pa rin ng galit ang sistema niya. Kaya naman, nagpasya siyang ilabas ang kanyang galit sa tatlong sirena. Kayong tatlong asong babae ay nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen.
Halika rito at tanggapin ang parusa. Baliw niyang sigaw, na pinandilatan ng mga babaeng halos duguan ang mga mata. Elder Osbert, ang pagpatay sa kanila ay magiging masama kay Emer. Mga ad ng Pop Future. Isang master mula sa Heaven Beast Valley ang bumulong sa kanyang tainga. Si Emer ay isang sikat na master sa Heaven Beast Valley. Humph! Walang dapat ikatakot. Nasa Land of Outlaw tayo. Ang pagwawakas sa kanila ay hindi dapat maging malaking bagay. Hanggat itago natin ito sa ating sarili. Hinding-hindi malalaman ni Emer ang ginawa natin sa kanila. Dahan-dahan ang sabi ni Elder Osbert habang sinusulyapan niya ang mga tao sa Heaven Beast Valley. Ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig na kung ano man ang nangyari sa Land of Outlaw ay dapat iwan dito. Naiintindihan siya ng karamihan. Sinagot siya ng ibang mga master. Magtiwala ka, Elder Osbert. Wala kaming sasabihin sa iba. Nagkatinginan sila at nagbigay ng magalang na pagyuko sa matanda upang ipaalam sa kanya na mayroon silang tacit agreement. Alam ni Elder Osbert na tatahimak sila anuman ang mangyari. Kung tutuusin, sila ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Tiwala siyang hinding-hindi siya tatanggihan ng mga ito. Nakipagsabuatan ka sa tagalabas at pinatay ang pamangkin ko. You deserve to die. Hindi kita papakawalan ngayon. Si Elder Osbert ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit. Nakita niya ang pagkamatay ng kanyang pamangkin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Masyadong mabilis ang nangyari kaya wala siyang magawa. Grabe ang pakiramdam. Dahil wala nang matagpuan ang mamamatay tao. Sa halip ay kinuha niya ito sa mga sirena. How could you be so selfish? Dustin. Iniwan mo kami at tumakas. Naabutan si Sally ng kawalan ng pag-asa. Walang magawa siyang tumingin sa galit na matanda sa harapan nila. Masyadong makapangyarihan si Elder Osbert para mahawakan nilang tatlo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Handa na sa pinakamasama. Nang malapit na siyang magbitiw sa kanyang kakila-kilabot na kapalaran. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang soulsea. Hoy! Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ng boses. Sa sobrang tuwa ni Sally ay bahagyang kinilig. Dustin! Tulungan mo kami. Sagot niya agad. Kumpiyansa siya na kung may makakapagligtas sa kanila mula sa pagpatay. Si Dustin iyon. Pagkatapos, higit sa 10 puyo ng tubig na ginawa mula sa mga ilusyon ang lumitaw. Sa sandaling sila ay sinipsip sa loob. Sila ay lumipad sa malayo sa isang hindi kapani-pani walang bilis. Noong una ay nagulat si Elder Osbert. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Wala kang pupuntahan. Simmering sa galit. Iniunat niya ang kanyang kamay na naglabas ng napakalaking halaga ng enerhiya. Boom! Bumangga ang palad ni Elder Osbert sa mga vortex, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Gayunpaman, bago lumapag ang kanyang pag-atake, wala na ang tatlong sirena. Gamit ang napakalaking halaga ng mga ilusyon, nakuha na ni Dustin ang tatlong sirena sa kanya. Sa tulong ng mga ilusyon, pinanatiling ligtas at maayos ni Dustin ang mga batang babae. Nasa isang ligtas na lugar sila ngayon kasama niya. Parg! Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa mga kamay ko. Kawawa ka. Umungol si Elder Osbert. Ang sunod-sunod na mga pangyayaring nangyari ay lalong nagpagalit sa kanya kaysa sa dati. Namatay ang kanyang pamangkin. At lahat ng kanyang mga kalaban ay nakatakas kahit papaano. Isinisigaw niya ang kanyang mga pagkabigo, na kumalat sa isang malawak na lugar. Kunin mo siya. Ibigay ang utos. Sabihin sa lahat ng ating mga tauhan na sumali sa pamamaril. Puputukin ko siya. Si Elder Osbert ay nadala na ng kabaliwan. Habang hinahanap siya, malayo si Dustin sa kanila kasama ang tatlong sirena. Dustin, how could you have the heart to leave us behind like that? Humingi ng mga sagot si Sally. Kung late ng 1 minuto si Dustin, pwede na silang mamatay noon at doon. Mga ad ng Pop Future. Nasa pagitan mo at ng Heaven Beast Valley. Hindi tamang makialam. Sagot ni Dustin. Wala akong pakialam. Simula ngayon, susundan ka naming tatlo kahit saan ka magpunta. Kailangan mong panatilihin kaming ligtas. Sabay na pagmamakaawa ng tatlong sirena. Seryoso. Kaya kailangan kong maging bodyguard mo. Isa pa,
Bawal akong umalis sa inyong tatlo. Natigilan si Dustin. Nagulat siya, pero sa huli, pumayag din siya. Hindi nagtagal. Nag-cruise ang landas nila ng isang pangkat ng mga tunay na Divine God ng Divine Corpse Palace. Agad silang ginawang mga alipin ni Dustin nang walang pag-aalinlangan. Marami rin siyang illusionary token sa kanila. Pagkatapos ng enkwentro, nagpatuloy sila sa paggalugad sa maze. Sa paglipas ng panahon, nakontrol niya ang higit at higit na tunay na mga banal na Diyos. Marami na siyang alipin na magagamit niya ngayon. Bukod dito, nakakuha siya ng parami ng paraming illusionary token sa daan. Dahil dito, nakipag-away siya sa maraming puwersa na nagpadala ng kanilang mga tauhan sa Land of Outlaw. Pagkatapos ng lahat, ninakawan niya ang mga tao ng mga puwersang iyon. Maraming puwersa ang nasaktan ni Dustin sa kanyang mga aksyon. Ninakawan niya ang kanilang mga illusionary token. Pinatay ang marami sa kanilang mga tunay na Divine God o ginawang mga alipin ang kanilang mga tunay na Divine God. Kaya naman halos lahat ng atensyon ay nasa kanya. Ang lahat ng puwersang ito ay hinamak si Dustin hanggang sa kaibuturan. Ang mga miyembro ng lahi ng hayop at ang Heaven Beast Valley ay hinahabol pa nga si Dustin sa lahat ng paraan. Gayunpaman, sa malakas na espiritual na pakiramdam at karunungan ni Dustin sa batas ng ilusyon, halos imposible para sa kanila na matonten siya sa maze. Sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga nilalang ay nakahanap na ng 3 illusionary token at umalis sa maze. Masyadong mapanganib para sa kanila ang maze na ito. Ang pinakamahalagang bagay sa maze ay ang mga illusionary token. Ang mga token ay maaaring makapagpataas ng kanilang espiritual na pakiramdam. Bukod dito, kapag mas maraming token ang na-activate ng may hawak, mas magiging malakas ang kanyang espiritual na pakiramdam. Kaya, pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga kamay sa sapat na illusionary token, ang mga nilalang ay magpapagana ng mga token at makalabas sa maze ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Dustin na bumaba ang bilang ng mga nilalang sa maze. Mukhang karamihan sa mga nilalang ay umalis sa maze. Sa lahat ng ito, nakakolekta din ako ng malaking bilang ng mga illusionary token. Pagkatapos kong maunawaan ang lahat ng mga token na iyon, aalis din ako, bulong ni Dustin sa sarili. Kaya nahanap niya ang kanyang sarili ng isang tahimik na lugar upang magsaka. Maraming tunay na katamtamang antas ng mga banal na alipin ng Diyos ang lumikha ng isang bilog upang protektahan siya kung sakaling may magtangkang saktan siya sa panahon ng kanyang paglilinang. Naka-cross-legged din ang 3 sirena sa malapit, gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. 12 ng illusionary token ang lumipad at lumutang sa kanyang harapan. Ito ang mga token na kinuha niya mula sa kapangyarihang puwersa. Di nagtagal, labis na nahuhulog si Dustin sa pag-unawa sa illusionary token. Ang kanyang husto na pakiramdam at kung ano ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tumaas ng husto. Siya ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa batas ng ilusyon. Sa puntong ito, ang nakasisilaw na halos lahat ng mga kahulugan ay lumabas mula sa soul sea ng Dustin. Sila ay nakabitin sa itaas ng kanyang ulo at naglalabas ng liwanag tulad ng araw. Ang gininto ang globo ng kahulugan na kahulugan ay unti-unting lumaki at lumaki. Bumibigat ang densidad nito. Ang nakakatakot na pakiramdam ko ay bumuhos sa soul sea ng Dustin, na pinupuno ang isang malaking lugar sa paligid niya. Habang tumatagal siya, mas malaki ang lugar na maaaring saklawin ng mga pagpipilian na pakiramdam ni Dustin. Sa tulong ng aking iniisip ang kahulugan, naiintindihan niya ang sitwasyon kahit na malayo ito. Pagkalipas ng 5 araw, biglang dumilat ang mga mata ni Dustin mula sa kinauupuan niyang naka-cross-legged. Nakapasok na ako sa major achievement stage ng paglinang ng batas ng ilusyon. Excited na bulalas ni Dustin. Ang mga bahid ng umiikot na liwanag ng batas ay lumabas mula sa kanyang ulo. Maraming ilusyon, tulad ng mga vortex, ang patuloy na gumagalaw sa paligid ng Dustin. Sa soul sea ng Dustin, ang diameter ng gininto ang globo ng paglalarawan na kahulugan ay umabot na sa halos 100,000 metro na. Ang nakasisilaw na madilim na gininto ang liwanag ay bumuhos mula sa gininto ang globo kasama ng nakakatakot na mga kahulugan.
Pagkatapos na maunawaan ang higit sa 100 illusionary token, sa wakas ay naabot ko ang major achievement stage ng batas ng ilusyon. Nagawa ko rin sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Batay sa kanyang pagtatantya, kung mas mahusay siya sa batas ng ilusyon, mas maraming illusionary token ang kailangan niyang isagawa ang kanyang kahusayan. Ito ay dahil nalaman niyang ang mga illusionary token ay naging hindi gaanong kapaki-pakinabang para sa kanya pagkatapos niyang gumamit ng napakarami sa mga ito. Ang pakiramdam ni Dustin, tulad ng libo-libong galame, ay kumalat sa malayo. Habang lumalayo ang kanyang kahulugan na kahulugan, mas naiintindihan niya. Teka, parang nararamdaman ko na ang buong maze ngayon. Baka sa mukha ni Dustin ang gulat at saya habang tumatalon ito. Ang kanyang pakiramdam ay nagawang takpan ang buong kalituhan. Sa paggamit ng kanyang milyasakop na kahulugan, tinansya na ang maze ay sumama sa isang lugar na humigit kumulang 40 bilyong kwadrado. Sa sandaling iyon, nakikita ni Dustin ang lahat ng nangyayari sa loob ng maze. Tulad ng inaasahan, karamihan sa mga tao ay umalis na pagkatapos makuha ang kanilang mga kamay sa 3 illusionary token. Habang ang iba ay nawala ng buhay dito. Bulong ni Dustin sa sarili habang iniskan niya ang buong maze gamit ang spiritual sense niya. Pagkatapos niyang magbilang ng ulo, nalaman niyang 12 nilalang na lang ang natitira sa maze. Ang mga taong nasa maze pa ay medyo mahina. Karamihan sa kanila ay kumikilos ng mag-isa at hindi pa nakakakuha ng 3 illusionary token. Umiling si Dustin na may ngiti sa labi. Sige, gagawin ko silang alipin. Ang ngiti ni Dustin ay napalitan ng malamig na ngisi. Pulang tali ang bumaril sa kanyang ulo nang pinakawalan niya ang puppet strings. Ang bawat isa ay lumipad sa ibang direksyon. Ang bawat pulgada ng maze ay napuno ng mga pulang string. Ang mga hiyawan ng sakit ay umalangaw-ngaw sa maze habang ang mga pulang kwerdas ay pumutok sa soul sea ng lahat ng nilalang na naiwan. Gamit ang puppet strings, ginamit din ni Dustin ang mga ilusyon para atakehin ang mga natitirang nilalang. Ilang saglit pa, natigilan ang mga luha ng mga nilalang ng kanilang mga mata ay napupuno ng mga sumusunod. Sa paglipat bilang isa, ginawa nila ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at tumungo sa Dustin. Whoosh! 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 Mga ad ng pop future. Mahigit 20 nilalang ang lumitaw sa harap ni Dustin sa maayos na linya habang ang kanilang mga ulo ay nakayuko ng may paggalang. Guru! Lahat ng mga nilalang ay bumati bilang isa. Una, tumango si Dustin sa kanila bilang tugon. Karamihan sa mga nilalang ay tunay na preliminary grade divine gods, habang ang iba ay ordinaryong divine gods. Ang mga ordinaryong Diyos na ito ay dating mga alipin ng lahi ng hayop. Naligaw sila at nakaligtas sa maze ng mag-isa. Gayunpaman, hindi patutol si Dustin na magkaroon ng mas ordinaryong mga banal na Diyos sa kanyang pagtatapon. Napuno ng gulat ang 3 sirena nang makita ang aksyon ni Dustin. Ngunit lalo lang itong humanga sa kanya. Napuno ng paghanga ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nasa edad na sila kung saan ang kanilang mga puso ay madaling magmahal. Para sa kanila, batang bayani si Dustin at natural ang pagkahumaling sa kanya. Sally, mas nauna mong nakilala si Dustin kaysa sa amin. Alam mo ba kung anong klaseng babae ang gusto niya? Bulong ng isa sa mga sirena sa kanyang pinsan. Sandaling natigilan si Sally bago sumili ang ngisi sa kanyang labi. Bakit mo tinatanong yan? May crush ka ba sa kanya? Pang-asar ni Sally. Anong pinagsasabi mo? Alam mo namang mahilig lang ako sa chismis. Na-curious lang ako. Don't get me wrong. Namula ang sirena. Ganun ba? Hindi ko namalayan. Napangiti si Sally. Curious lang ako. I swear. Sally, bakit ka ba nagkakaganyan? May nararamdaman ka ba kay Dustin? Pabirong tanong ng pinsan ni Sally. Marunong ka nang magsalita pabalik. Tuturuan kita ng leksyon. Nakipaglaro si Sally sa isang mabilis na galaw. Sinimulan niyang kilitiin ang kanyang pinsan hanggang sa nauwi ito sa away ng pusa. Mayroon akong isa pang batch ng mga alipin. Hindi masama, napaisip si Dustin, habang pinagmamasdan ang mga aliping nasa harapan niya. Sa isang kisap mata,
Dinala niya sila sa kontinenteng nilikha niya. Ang pagdadala ng napakaraming alipin ay makakaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Walang paraan na gusto ni Dustin iyon. Noon, tumigil na ang dalawang sirena sa kanilang mapaglarong labanan. Biglang may nakakuha ng atensyon ni Dustin. Teka, ano yan? Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan, nakita niya ang isang lugar sa maze na naglalabas ng isang espesyal na aura. Mga ad ng pop future. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa lugar na iyon. Dahil sa curiosity, agad na tumakbo si Dustin patungo sa kinaroroonan. Hintayin mo kami. Natigilan ang tatlong sirena sa ginawa ni Dustin at sinugod siya. Gayunpaman, mas mabilis si Dustin kaysa sa kanila. Higit pa sa dalisay na bilis. Ang mga ilusyon ay nasa bawat sulok ng kalituhan upang i-jam ang kanilang mga espiritual na pandama. Imposibleng maabutin siya ng mga ito. Sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng palatandaan nila ni Dustin. Ang sakit niya sa puwet. Napuno ng galit at takot si Sally habang nakakunot ang kanyang mga kilay kung saan niya huling nakita ang anino ni Dustin. Sally, sa tingin mo ba may balak si Dustin na iwan tayo? Bumuhos ang pagkadismaya sa dalawa pang sirena. Manatili ka dyan at huwag kang gagawa ng isa pang hakbang. Nang malapit na silang malunod sa frustration at lungkot, umabot sa tenga nila ang boses ni Dustin. Napalitan ng excitement ang kanilang mga epektong emosyon. Dustin, saan ka pupunta? Bakit hindi mo kami sinama? Tanong ni Sally. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon. Sally, anong gagawin natin? Tanong ng isa sa mga sirena. 2/3. Paano kung i-activate natin ang illusionary token at i-teleport ang ating sarili palabas dito? Mungkahi ng isa pang sirena. Bawat isa sa kanila ay mayroong higit sa 3 illusionary token na hawak nila. Nakuha nila ang mga token mula kay Dustin. Kaya, malaya silang umalis sa maze anumang oras. Dahil hiniling niya na manatili kami dito. Ginagawa namin ang sinasabi niya. Naniniwala ako na hindi niya kami pababayaan. At saka, mamamatay tayo kapag nakasalubong natin si Elder Osbert sa labas ng maze. Mas ligtas na kasama si Dustin at baka makauwi pa tayo pagkatapos nito. Ligtas at maayos, nagpa siya si Sally. Got it, hintayin natin siya dito. Walang reklamo ang naiwan sa dalawa pang sirena at tumango na lang sila bilang pagsang-ayon. Nakatayo ang tatlong babae habang hinihintay ang pagbabalik ni Dustin. Sa sandaling iyon, dumating si Dustin sa isang mataas na palasyo. Makapal na patong ng mga ilusyon ang nakapalibot sa palasyo kasama ang napakaraming liwanag ng batas ng ilusyon. Mga sinag ng liwanag na naghalo sa isa't isa upang magpakita ng mga kakaibang pangitain. Gayunpaman, si Dustin ay immune sa mga ilusyon. Dumiretso siya sa gate ng palasyo. May isang bagay sa palasyong ito na tumatawag sa akin. Ang palasyong ito ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa maze. Marahil ay umiiral ang maze dahil sa lugar na ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Pagkatapos niyang pagmasdan sandali ang palasyo, tinungo niya ito. Sa puntong ito ng oras, isang dosenang grupo ng mga nilalang ang nag-hover sa itaas ng maze. Sa harap nila ay may magaganda, maririnig na mga palasyo na nagbubuga ng nakasisilaw na mga ilaw. Tontoneladang mga kayamanan ang nakatambak na parang bundok. Ang lahat ng ito ay mga projection lamang na nagpapakita sa loob ng mga palasyo. Ang mga kayamanan ay isang malaking tukso sa sinumang makakita sa kanila. Sayang, sinong mag-awesome na puno ng panganib ang maze na ito? We're finally out. Hindi ko akalain na makakalabas tayo ng buhay. Maya-maya, nag-iingay ang bawat isa habang nakatitig sa mga makapidyo hiningang palasyo sa harapan nila. Ngunit ito ay medyo sulit. Ngayon ang aking pakiramdam ay 3 beses na mas malakas kaysa dati. Ang aking lakas sa pakikipaglaban ay tumaas din. Ako rin. Tumaas din ng 3 o 4 na beses ang spiritual sense ko. Ito na yata ang kapalit ng muntik kong mawala ng buhay sa maze. Ngunit hindi nakakagulat na makakatagpo kami ng mga panganib sa daan. Pagkatapos ng lahat, ang mga pakikipagsapalaran ay laging may kasamang kahirapan. Kaya walang dapat ireklamo. Oo, tama ka.
Ang ilang mga nilalang ay nagsuri ng makatwiran. Anong nangyayari? Bakit hindi pa lumalabas si Wilfred at ang kanyang alipin? Bulong ni Duque sa sarili. Mabilis niyang iniskan ang bawat nilalang sa malapit gamit ang kanyang mga marka na sentido. Ngunit walang palatandaan ni Wilfred o Dustin. Siya ay nagsimulang maging mas at mas naiinip sa bawat pagdaan ng segundo. Si Duque at ang iba pang miyembro ng Beast Race ay gumugol ng 12 araw na naghahanap kina Dustin at Wilfred sa loob ng maze. Gayunpaman, hindi nila maabutin ang kahit isang tugay gaya ng dalawa. Frustrated, inactivate nila ang kanilang illusionary token at umalis sa maze. Sir, baka si Wilfred at ang kanyang alipin ay namatay sa maze. Sabi ng isang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop kay Duque. Hindi naman siguro. Ang mahihinang iyon ay may mataas na antas ng magic treasure. Sa maze na iyon, kahit ako ay wala akong magawa sa kanya. Halos imposibleng mamatay siya sa loob. Dalawa lang ang posibilidad. Umalis sa maze ang mahinang iyon bago kami umalis at nagtatago siya sa amin habang nagsasalita kami. O siya ay nagtatago pa rin sa loob. Masyadong natatakot na umalis sa mga hangganan ng maze. Sinuri ni Duque. Mga ad ng Pop Future. May magandang punto ka. Sumang-ayon ang iba pang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Hinding-hindi ko hahayaang makaalis ng ganoon kadali ang isang taong pumatay sa marami sa ating mga kasama. Kung nahuhuli mo man siya, huwag mag-atubili tapusin ang kanyang buhay kaagad. Utos ni Duque. Nakuha ko. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay sabik na sumagot. Nakatakas ang mahihinang iyon mula kay Duque sa maze dahil sa isang high-grade magic treasure, si Ferdinand. Na isa pang tunay na premium grade na Diyos ng lahi ng hayop. Sa isip niya, kumikislap ang mga mata niya sa pananabik nang marinig ang sinabi ni Duque. Ngayon lang nakuha ni Dustin ang atensyon niya. Samantala, si Elder Osbert na kabilang sa pulutong ng Heaven Beast Valley ay sumulyap sa mga nilalang sa malapit. Hinahanap din niya si Dustin. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamangkin. At si Dustin ang pumatay. Dugo lang ni Dustin ang makakapagpawi ng uhaw niya sa paghihiganti. Tulad ni Duque, nilaibat din niya ang buong kalituhan para hanapin si Dustin kasama ang kanyang mga tao. Gayunpaman, hindi rin niya ito mahanap. Nang matalo, nagpasya siyang umalis sa maze bago pa man mapahamak ang kanyang mga tao. Pero wala pa rin siyang balak na pakawalan si Dustin. Hindi ko alam kung paano mo na-control ang mga ilusyon sa maze. Ngunit sa sandaling umalis ka dito, dudurugin kita sa isang pinong laman. Nabuhay ang galit sa loob ni Elder Osbert habang lumilingon siya sa paligid. Sinusubukang hanapin si Dustin. Hindi lang sila ang naghahanap ng batang magsasaka. Maraming mga masters mula sa iba't ibang puwersa din ang naglibot sa lugar upang hanapin si Dustin. Ang sunod-sunod na alon ng espiritual na kahulugan ay pinakawalan upang suriin ang kanilang paligid para sa kanilang biktima. Wala silang ibang gusto kundi ang tugisin si Dustin. Habang nasa loob, nakagawa si Dustin ng maraming bagong kalaban. Ninakawan niya ang mga ito ng kanilang mga illusionary token. Na-brainwash ang kanilang mga kasama para maging alipin niya. At ang pinakamasama, nakapatay siya ng maraming nilalang. Yaong mga halos nakatakas sa mga kamay ng kamatayan ay nanumpa sa kanilang sarili na sila ay maghihiganti sa kanya. Isang binata mula sa lahi ng tao na isang preliminary grade na banal na Diyos na ngayon ang sentro ng atensyon. Mga ad ng Pop Future. Ang mga miyembro ng lahi ng hayop ay nagpakalat ng ilang balita tungkol kay Dustin. Hindi nagtagal ay nalaman ng lahat na ang binata na kanilang hinahabol ay isang alipin ng isang Panginoon mula sa lahi ng hayop. Nalaman din nila na hinanap ni Duque si Dustin sa maze kasama ang iba pang miyembro ng Beast Race. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang isang mababang ipinanganak na alipin ay nagawang magnakaw ng mga bagay mula sa tunay na banal na mga Diyos at nakatakas pa nga. At ang mas malala pa, walang magawa sa kanya ang tunay na premium grade divine gods. Ang bawat isa ay nagbubulungan sa kanilang sarili nang marinig nila ang balita. Sa isang maikling sandali, alam na ng lahat kung sino si Dustin at kung ano ang kanyang ginawa. Anong nangyayari? Nasaan ang aliping iyon? Hanapin natin ang
Hanapin natin ang Moldita na iyon. Dapat alam niya ang kanyang lugar. Ang isang alipin na mayabang ay walang lugar sa mundong ito. Maraming nilalang ang nagalit at sumama sa paghahanap kay Dustin. Ngunit walang paraan na mahanap nila si Dustin dahil nasa maze pa rin siya. Habang abala ang lahat sa paghahanap sa kanya. Si Dustin naman ay nasa isang palasyo sa isang lugar sa maze. Ang palasyo ay malawak at walang laman. Gayunpaman, nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang may kung ano sa gitna ng palasyo. Ito ay mukhang isang kabibe. O isang talaba. Nakahiga ito doon. Hindi gumagalaw. Wala man lang aura na lumabas dito. Kabibe yata. Pero ano yon? Isang kamao ang laki ng nakasisilaw na magic bead na umaaligid sa itaas ng kabibe ang nakakuha ng mata ni Dustin. Ang butil ay naglabas ng isang sinag ng maulap. Makulay na liwanag na nagniningning sa lahat ng direksyon. Na pinupuno ng kulay ang walang laman na palasyo. Ang isang malaking bilang ng mga ron ng batas ng ilusyon ay nakapalibot din sa butil. Lalo nitong pinukaw ang curiosity ni Dustin. Habang nakatitig ang mga mata dito, humakbang siya para mas makita ang napakagandang bagay. Teka, tila ang butil na ito ay lumilikha ng mga ilusyon. Ito ang pinagmumula ng lahat ng ilusyon sa maze. Huminto siya sa harap ng butil sa pagkataranta. Inilabas niya ang batas ng ilusyon para makita ang mga ilusyon sa loob nito. Pagkatapos, pinakawalan ng butil ang mga ilusyong lumulutang sa hangin na parang makukulay na bula. Posible bang lahat ng ilusyon sa maze na ito ay nilikha ng butil na ito? Gulat na tinitigan ni Dustin ang butil. Kung ang butil ay gumawa ng lahat ng mga ilusyon. Kung gayon walang duda na ito ay isang kamangha-manghang kahanga-hangang kayamanan. Samantala, nasa major achievement stage na si Dustin ng batas ng ilusyon. Parehong ang aura na ibinubuga ng butil. Gayon din ang enerhiya ng ilusyon na dala nito. Ay isang malaking tukso kay Dustin. Dapat makuha ko ang aking mga kamay dito. Naningkit ang mga mata ni Dustin sa tuwa habang nagdedesisyon. Sa isang kisap mata, inabot niya ang kanyang kamay at sinubukang kunin ang butil. Gayunpaman, sa sandaling hinigpitin niya ang kanyang pagkakahawak sa butil. Wala siyang nahuli kundi manipis na hangin. Saglit. Nakita lang siya bago niya mabilis na ginamit ang kanyang listahan na ipinadala para suriin ito at kumpirmahin na totoo ang butil. Gayunpaman, sa tuwing sinubukan niyang hawakan ito, wala siyang mahawakan, kahit ilang beses niyang subukan. Nadaanan niya ang butil bagamat nakikita niyang lumulutang ito sa harapan niya. Hindi niya mahawakan ang butil. Iyan ay kahanga-hangang. Ako ay 100% na sigurado na ang butil ay naruroon. Ngunit ang mga ilusyon ay dapat na nakalilito sa akin mula sa paghatol sa lokasyon nito. Saglit na napaisip si Dustin at mabilis na inisip ang dahilan kung bakit hindi niya mahawakan ang butil. Naabot na niya ang major achievement stage ng paglinang ng batas ng ilusyon. Kaya mabilis naman siya pagdating sa batas ng ilusyon. Kung gusto kong makuha ito, kailangan kong hanapin ang eksaktong posisyon nito. Inilabas ni Dustin ang batas ng ilusyon para maramdaman ang butil. Ang mga rune ng ilusyon ay lumabas mula sa kanyang ulo at lumipad patungo sa butil. Mga tanikala na ginawa mula sa batas ng ilusyon na nakabalot sa butil na parang mga laso. Unti-unting lumipas ang oras sa kanilang paligid. Sa puntong iyon, ang tatlong sirena ay nanatiling sabik na naghihintay kay Dustin sa ibang lugar ng maze. Sally, halos 2 araw na. Baka umalis na siya sa maze. Ang isa sa 2 pang sirena ay umaabot sa dulo ng kanyang lubad. Baka inisip ni Dustin na pabigat tayo at iniwan tayo. Paano kung umalis muna tayo sa maze? Mga ad ng pub future. Tanong ng isa pang sirena. Pasensya na, hindi ko akalain na iiwan niya kami. Kung talagang inaakala niyang pananagutan kami. Aalis na sana siya noong sinusubukan kaming patayin ni Elder Osbert. Anyway, niligtas niya ang buhay namin. Since he asked us to wait for him here, we will. Kung babalik siya para hanapin tayo at aalis muna tayo, malamang hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong makita siya muli. Inalo sila ni Sally. Sige. Napabuntong hininga ang 2 pang sirena ngunit tumango bilang pagsang-ayon.
Silang tatlo ay kilala bilang pinakamagagandang babae mula sa lahi ng Sirena sa Heaven Beast Valley. Maraming admirer ang nagnanais na magkaroon ng kanilang kamay. Ang mga lalaki ay laging nag-iisip upang makuha ang kanilang atensyon sa pagtatangkang mapalapit sa sinuman sa kanila. Ngunit ngayon ay nag-aalala sila na baka iwan sila ng isang lalaki. Kung nakalabas ito, may inggit ang mga lalaki sa Heaven Beast Valley kay Dustin. Samantala, ang iba't ibang tao mula sa makapangyarihang puwersa ay nagpakawala ng kanilang espiritual na pakiramdam upang suriin ang kanilang kapaligiran sa labas ng maze. Nais nilang i-bypass ang maze upang patuloy nilang tuklasin ang Land of Outlaw. Pagkatapos ng lahat, narito sila para sa mga kayamanan. Walang gustong maghintay sa labas ng maze para lang hintayin si Dustin. Makalipas ang ilang araw, walang natitira pang palatandaan ng mga tao sa labas ng maze. Sa palasyo ng maze, sa wakas ay nahanap ni Dustin ang butil pagkatapos ng ilang araw na pagsusumikap. Haha! Sa wakas nakuha na rin kita. Natuwa si Dustin. Ito ay lumabas na binago ng butil ang istruktura ng espasyo at oras sa paligid nito sa tulong ng napakatalino na enerhiya ng ilusyon. Iyon ang dahilan kung bakit nabigo si Dustin na mahanap ito gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Sa kabutihang palad, ang kanyang paglilinang ng batas ng ilusyon ay pumasok sa major achievement stage bago siya gumawa ng kanyang hakbang. Kung isa pang banal na Diyos ang nasa posisyon niya, walang pagkakataon na matunten nila ang butil kahit na sila ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Ikaw ang kayamanan ko ngayon. Pinulupot ni Dustin ang kamay sa butil. Naging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. Ang butil ay tumira sa kanyang kamay. Biglang, ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay marahas na nanginig. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang ilang kakaibang ilusyon sa kanyang soul sea. Mga ad ng pop future. Iba't ibang multo ang bumalot sa sentido ni Dustin. Hindi nagtagal bago niya napagtanto na ang mga imahe ay may kaugnayan sa isa't isa. Ang lahat ng mga ilusyon ay nagpakita ng mga bagay na nangyari sa isang kakaibang mundo. Iba't ibang ilusyon ang patuloy na lumitaw at naglaho. Salamat sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Nakuha ni Dustin ang maraming mga larawan. Isang maganda at matikas na reyna ang namuno sa kakaibang mundo. At lahat ng kanyang nasasakupan ay sumamba at taos pusong sumusuporta sa kanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang lahat ay namuhay ng masaya at mapayapang buhay. Isang araw, isang kakilakilabot na bagay ang nangyari. Ang reyna ay na-frame at malubhang nasugatan. At siya ay pinilit na tumakas mula sa mundo. Ano ang nangyayari? Ilusyon lang ba iyon o talagang nangyari? Lahat ng ilusyon ay biglang naglaho at bumalik sa katinoan si Dustin. Nagliwanag ang butil sa kanyang kamay. Habang pinag-aaralan niya ang butil, isang tunog ang nakagambala sa kanyang pag-iisip. Basag! 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 Tumingin siya sa paligid at nakita niyang nagmumula sa kabibe ang tunog. Napuno siya ng pagtataka at napalingon siya rito. Noong una niyang suriin, mahigpit na sarado ang malaking kabibe. Pero ngayon, bumagal ang pagbubukas. Ang kaaya-ayang halimuyak ay lumutang mula sa mga shell. Sa ilang segundo, ganap na nakabukas ang kabibe. Napatulala si Dustin. At hindi niya maiwasang mapatingin sa kabibe. Naalimpungatan siya na halos mag-nosebleed siya. Isang magandang babae ang nakahiga sa loob ng kabibe at mula sa kanya ang mabangong amoy na bumalot sa kanyang ilong. Ang maputlang balat ay kumikinang sa kaunting damit na suot niya. Kasing ganda niya sina Caroline, Ivy, at Sue. Gayunpaman, walang duda na mas sex siya kaysa sa kanila. Saglit na nagtali si Dustin sa gilid ng pagkahulog sa kanya at natagalan bago siya nakabawi. Wait, hindi ba siya ang reyna sa ilusyon? Nabalot siya ng gulat nang makita niya ang mukha ng babae. Siguro nangyari talaga ang nakita ko. Isip ni Dustin. Patuloy siyang nakatitig sa babaeng nakahiga sa kabibe. Nagulat at naguguluhan.